Ang storyang ito ay pinamagatang Nang Dahil sa Isang Laro. Episode 3 by Gab. Simulan na natin ang kwento. Simula noon ay tinanggap ko na lang na hanggang kaibigan lang talaga kami ni Val. Sa napakaraming kadahilanan. Una, may nobya na siya. Pangalawa, parehas kaming lalaki. At alam kong babae ang gusto niya. At pangatlo ay, kasalanan itong nararamdaman ko. Itinoon ko na lang ang isip ko sa aking pag-aaral. Hindi naman ako nabigo. Dahil palagi ako nanguna sa Dean's List of Honor ng mga students. Mga kalagitnaan ng first semester ay biglang nag-quit yung working student na naka-assign sa Dean's Office ng Engineering. Nung nalaman ko ito ay nag-apply ako dahil sa totoo lang, malaking tulong ito sa aking pag-aaral. Sapagkat wala na akong babayaran pa na miscellaneous fee at maging libre na rin yung tirahan ko dahil sa student's quarter na ako titira. Bukod pa dun ay may matatanggap akong allowance na 150 pesos kada linggo. Malaking kabawasan na yun sa gastusin ni Kuya Randy na noon ay siya na ang sumusuporta sa buwanan kong allowance sa pagkain tapos sa boarding house rent. Sa kabutihang palad ay natanggap ako. At mula noon, sa Dean's Office ng Engineering na ako naglalagi kung wala akong klase. Dahil isa na akong student assistant. Ako ang naglilinis sa silid na yon at gumagawa ng mga request sa mga professor patungkol sa mga teaching materials nila. At doon ko nakilala si Joanna, ang bagong clerk sa Dean's Office ng Engineering. Napaka-cute niya. Mahabang buhok at slim ang pangangatawan, tapos maputi. Lagi niya akong kinakausap at tinatanong patungkol sa mga personal kong buhay at sa aking pamilya. Madalas ay binibigyan niya ako ng merienda. At tinutulungan niya ako sa mga computer works na pinapagawa ng mga professor sa akin. 19 na taong gulang lamang ako noon. At si Joanna naman ay 21 taong gulang na. Kaka-graduate lang niya sa kursong BS in Computer Science. Dahil sa araw-araw naming pagsasama ni Joanna ay tuluyan ko nakalimutan ang nararamdaman ko kay Val. At napalitan ito ng pagnanais na maging kami ni Joanna. Hindi naman ako nabigo nun nung niligawan ko si Joanna. Dahil sinigot naman niya ako. Dahil sa gusto rin pala niya ako ng mga panahon na yun. Kaya ganun na lang siya kainteresado sa akin. Maasikaso at malambing si Joanna. At dahil estudyante pa lang ako ay siya yung laging gumagastos tuwing nag-date kami. Simple lang yung mga naibibigay ko sa kanya. Kagaya ng cards at mga messages. Mahilig kasi ako magsulat. Kaya naman, tuwang-tuwa si Joanna sa mga messages ko sa kanya. Lumipas ang mga taon hanggang sa nakagraduate na ako sa kolehiyo. Kung hindi lang ako bumagsak sa ROTC, sana naging cum laude ako. Pero tuwang-tuwa ang pamilya ko dahil ako ang kauna-unahang nakapagtapos ng bachelor's degree sa aming pamilya. Habang nagre-review ako for board exam, nabigyan ako ng pagkakataon na magturo ng engineering math subject sa aming paaralan. Malaking tulong na yun upang pangtusto sa araw-araw kong pangangailangan. Masaya ako sa pagtuturo dahil nakita ko ang aking sarili nung first year college pa lamang ako. Umaga ang review ko at sa hapon naman yung pagtuturo ko. Pagkatapos ng klase ay didiretso na kagad ako sa silid kung saan nagtututor si Joanna pagkatapos ng office hour niya. Doon ay naglalagi ako hanggang matapos ang tutorial lesson ni Joanna sa dalawang estudyante niya sa elementarya
Tapos, ihatid ko na siya pa uwi ng kanyang tirahan. Noong nagre-review na ako ay lumipat ako ng mas maayos sa boarding house para makapag-concentrate sa aking mga nire-review gabi-gabi. Noong panahong ding yun ay nagre-review na rin pala si Val para sa board exam ng electrical engineering sa susunod na semester. Laking gulat ko na gusto niya akong maging roommate. At dahil may isa pang bed pa naman na bakante at alam ng landlady namin na kaibigan ko si Val ay agad naman itong tinanggap. Matagal nang alam ni Val na kami ni Joanna. Kaya naman, tuwang-tuwa din siya para sa akin. Halos sabay kaming nag-aaral gabi-gabi. At pagkatapos ay nagkukwentuhan ng mga plano sa buhay. Hindi ko maiwasang masabi sa kanya na namiss ko siya noong mga panahon na lumipat siya ng school. Parts, Val, alam mo, sobra kitang na-miss nung lumipat ka ng school. Alam mo naman kasi na ikaw lang yung best friend ko dito eh. Tapos bigla kang lumipat. Kaya ayun, na-miss tuloy kita. Sobra. Parts, Gab, ako rin naman eh. Na-miss din kita nung lumipat ako ng school. Kahit 3 taon nang nakalipas ay may puwang pa rin si Val sa aking puso. Pero mas malaki na ang puwang ni Joanna. Mahal ko si Joanna. At alam ko, siya lang talaga. Isang gabi pagkatapos ng review namin ni Val, nagyaya siyang uminom. Gab, tara, inom tayo. Tag-isang bote lang. Ha? Baka malasing ako dahil alam mo naman na hindi naman ako umiinom eh. Okay lang yan, Parts. Kahit wag mo nang ubusin. Basta, Gab, samahan mo lang ako. Sige. Basta Val, isang bote lang ha. Wala na akong nagawa dahil mapilit siya. Kaya bumili kami ng 2 bote ng beer. At doon kami nag-inuman sa loob ng aming silid. Sabado yun ng gabi, kaya yung 2 pa naming boardmates ay umuwi sa kanilang bayan. Kung kaya 2 lang kami ni Val nung naiwan nun. Habang umiinom na kami ay biglang naisip ni Val na maglaro. Gab, maglaro tayo. Truth or consequence. Iinom ng isang shot ang beer kapag pinili ang consequence. Tapos, sasagutin naman yung tanong ng tapat kapag pinili yung truth. Ano? G ka ba? Sige. Game ako. Sumang-ayon na lang din ako kay Val noon. Gamit ang pentel pen ay inimpisahan niyang paikutin ito. At sa akin nakaturo nung ito'y huminto sa pag-ikot. At dahil nga mahina akong uminom ay pinili ko yung truth. Walang kagatol-gatol na tinanong niya ako ng, Parts, Gab, may gusto ka ba sa akin? Nabigla ako sa tanong niya. Ha? Napalugok tuloy ako ng beer nang wala sa oras. Siyempre, kailangang sagutin ko yung tanong niya. Kaya sinabi ko yung totoo. Oh, Gab, may gusto ko sa'yo noon. Sagot ko sa kanya. Ngumiti sa akin si Val noon at sabay sabing, alam ko, pero binabaliwala ko lang kasi Gab, kapatid na yung turing ko sa'yo eh. Sorry,
dahil alam kong nasaktan kita noon. Pero mas okay na yun kaysa naman sa paasahin kita sa wala. At mas lalong masakit yun. Alam kong mataas ang mga pangarap mo. Kaya't ayokong ako ang dahilan na pagkawasak ng mga yun kapag binugo kita. Pagpapaliwanag ni Val sa akin noon. Nung marinig ko yun, yung mga sinabi ni Val ay napaluha ako. At mas lalo ko siyang hinangaan sa pagiging mabuti niyang kaibigan sa akin. Niyakap niya ako na mahigpit. At nagsorry siya na nagsorry sa akin. Sorry ka ba? Sorry talaga, Parts. Pangako ko sa'yo, habang buhay tayo magiging magkaibigan. Kahit saan man tayo mapadpad. Promise yan. Talaga, Val? Promise yan, ha? Huwag kang mag-alala, Parts. Pangako, Val. Magkaibigan tayo habang buhay. At hindi magbabago yun. Simula noon ay gumaan yung pakiramdam ko. Dahil alam kong napalaya na yung matagal kong itinatagong damdamin para sa kanya. Hindi man naging kami ni Val ay mas lalo namang tumibay ang aming pagkakaibigan. Parehas kaming pumasa sa board exam. At kami na siguro yung pinakamasayang tao sa buong mundo nung time na yon. Dahil sa tagumpay ng aming natamo. December lumabas yung resulta ng board exam. Kung kaya't ipinagdiriwang namin ang Pasko ng punong-puno ng kagalakan at pasasalamat sa Diyos. Tinapos ko ang pagtuturo ko sa kolehiyo hanggang matapos ang second semester at agad akong tumuko sa Kalakhang, Maynila. Ayon na rin sa payo ng aking mga nakakatandang kapatid dahil mas marami daw ang opportunity na nag-aantay sa akin doon. Halo-halong emosyon ang aking nadarama. Malungkot, masaya, may pangamba. Malungkot dahil magkakalayo na kami ni Joanna at ng mga kaibigan ko, lalong-lalo na si Val. Masaya dahil unti-unti kong natutupad yung mga pangarap ko sa buhay. Subalit, may halong pangamba din sa kadahilan ng walang katiyakan ng pakipagsapalaran ko sa Maynila. Hindi ako pinigilan ni Joanna. Napaka-supportive niya sa akin. Hangad niya lagi ang aking tagumpay. At mag-aantay daw siya sa aking pagbabalik. Simula noon, naghiwalay na ang aming landas ni Val. Pero updated pa rin kami sa mga buhay namin sa pamamagitan ng liham. Hindi nagtagal ay ikinasal sila ni Elaine at nagkaroon sila ng anak na lalaki at si Joanna ang naging ninang nito. Okay, guys, I know it's been a while, no? Medyo naging busy kasi sa personal life kaya natagalan yung episode 3 tapos nagkaubot, sipon pa ako kaya medyo naisal yung voice natin ngayon. Kaya kayo guys always take care of self para iwas tayo sa sakit, okay? Alright, so balik tayo din sa story ni Gab. Finally, nasabi na ni Gab yung totoong nararamdaman niya para kay Val, no? And the good thing is natanggap ni Val si Gab at mas nanaig yung pagiging magkaibigan nila. Pero, hanggang saan kaya kayang labanan ni Gab yung nararamdaman niya na kagustuhang magmahal ng kapwa lalaki? Well, abangan pa natin ang mga kapanapanabik na susunod pang mangyayari sa nang dahil sa isang laro. At sa mga gusto pong ma-share ng personal experience nila, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, i-click ang like, mag-comment, i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang, at maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.